Praise God. Sige po, tayo po ay... Kanta lang, kanta. Kakanta tayo. Anong kakantay natin? Sinabi mo. Oh, sige, sige. Manalangin muna tayo. Oo. Ako muna mag-isip ng manalangin. Tayo po yung manalangin, please God to the Lord. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambay ng pangalan mo, mapasabi ng kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ng mga kain sa araw-araw. At patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Katulad ng napapatawad kami sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso. At ilayo mo kami sa kapahamakan. Iyo ang kadakilaan, kapangyarihan at kapurihan. Ngayon at magpakailanman. Amen. Sige po, tayo po ay... Pagpakan po natin ang Panginoon. Lord, tayo po ay umawit sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon, sa oras na to, Lord, bago po kami tuloy lumapit sa inyong Panginoon upang magbigay ng papurit pagsamba, O Diyos, saliksikin po ninyong Panginoon ang aming mga puso, O Diyos. Ano man ang mga bagay, Panginoon, O God, na nagawa namin sa isip, salita at sa gawa, humihingi kami ng kapatawaran, O Diyos. Lord, tunay nga inaamin namin, Panginoon, na kami mga makasalanan, O Diyos. Kaya nga sa oras na to, O Diyos, patawarin mo kami, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, O Diyos, na kami ay magbibigay ng papurit pagsamba, Panginoon, na malinis sa aming puso at ang aming kaluluwa, Panginoon. Lord God, hallelujah, Lord, hallelujah. At sa oras na to, Lord, hayaan mo maitaas kang maparangalan, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, O Diyos, na sa bawat isa sa lugar na to, O God, ay patuloy kang maghari. Pagharian mo nga po ang aming mga puso at Espiritu, Panginoon, at habang kami umaawit, hayaan mo isama namin ang aming mga puso, Panginoon. Lord, we give you praise, glory, and honor, Father God. Palakpakan natin ang Panginoon at pagkita natin ang mahal na mahal kita, Panginoon. Sige, tumayo tayo at tayo umawit sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita pagpapalit? Kailan may di kita ipagpapalit? Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pupuri sa'yo. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit? Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pagkalito kami, Panginoon, O Diyos, sa diwa ng panalangin, O Diyos, at sa oras na ito, hayaan mo nga po nga, hayaan mo po, Panginoon, na patuloy kami, Panginoon, O Diyos, na magbigay ng papurit pagsamba sa iyo, sapagkat karapat dapat kang purihin at sambahin, Panginoon. Awitin nga po natin awitin ito na kay buti-buti mo, Panginoon. Amen. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras. Sa bawat araw. Sa bawat araw. Ika'y laging tapat. Ika'y laging tapat. Kung magmahal, iyong kaway magpawalang hanggan. Ang iyong kaway magpawalang hanggan. Minsan pa po, kay buti-buti. Kay buti-buti mo, Panginoon. Ulitin nga po natin. Sa lahat ng oras, sa bawat araw. Sa bawat araw. Ika'y laging tapat. Ika'y laging tapat. Kung magmahal. Ang iyong kaaway. Ang iyong kaaway. Magpawalang hanggan. Amen. Binupuri. Binupuri. Sinasamba kita. Sinasamba kita. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos. At Panginoon. At Panginoon.
nagbabago. Mabuti ang Diyos. Na sa akin ay nagmamahal. Minsan pa nga po kay buti-buti. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras. Sa bawat araw. Ika'y laging tapat. Kung magmahal ang iyong kaaway. Magpawalang hanggan. Pinupuri. Sinasamba kita. Dakilang Diyos. At Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Nang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos. Nasa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Sa amin ay nagmamahal. Palapakan natin ang Panginoon. Lord of God. Hallelujah. Give you glory and honor, Father God, at sa oras na to, Lord, patuloy na po kami, Panginoon, na pangunahan mo, O Diyos, at maging iyong mga salita, O Lord, maging iyong alipin na gagamitin mo, O Diyos, patuloy mo ibaba sa pinakamababang kalagayan ng paglilingkod, maitaas ka at maparangalan, bigyan mo na walang kapangyarihan na iyong mga salita, kaya mo buksan mo ang aming spiritual eyes, spiritual ears, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, na ang iyong salita bigyan mo ng kapangyarihan sa aming mga buhay, O Diyos. Hayaan nga po ninyo, Panginoon, na sa oras na ito, O Lord, bigyan mo kami ng pusong nagpapatuwid, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus, maging ang mga batang ito, Lord. Patuloy ka nga po, Panginoon, manguna ugad. Hayaan mo nga po, Panginoon, O Lord, na ang mga batang ito, O Diyos, ay patuloy mong pangunahan. Bawat isa sa amin, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Thank you, Father God. We entrust everything into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Panahon na, nakinig tayo ng salita ng Panginoon. Ang lahat nakikinig. Okay? Makikinig pa. Yes, yes po. Tayo po ay aral ng salita ng Panginoon. Ang ating pag-aaralan ngayong hapon ay patungkol sa salita ng Diyos. Ano nga ba ang salita ng Diyos? The Bible and His words. Sige. Ito mga ba? Ang ating pag-aaralan ngayon ay Psalms 119, 105. Ang sabi po rito, salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Ano nga, bakit nga ba tanglaw? Sapagkat sabi po, salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Tanglaw kasi yung nagbibigay ng liwanag sa ating daraanan para hindi tayo magkamali ng ating patutunguhan. Amen. Amen. Tanglaw sa daraanan natin, halimbawa naglalakad tayo diyan sa lugar na diyan sa labas. Kapag wala tayong ilaw, lalo na kung madilim, matatalisod kasi tayo eh. Hello, mga bata, kung muna magsalita, no? Halimbawa lumabas kayo diyan sa labas, madilim. O, di ba, pag walang ilaw, anong mangyayari sa atin? Parang nag-aapuhap tayo, di natin alam kung saan tayo dadaan, di ba? Hindi natin alam yung dadaraanan natin. Amen po ba? Oo. Kaya sabi rito, tanglaw daw po ang salita ng Diyos sa daraanan natin para di daw tayo magkamali ng patutunguhan. Kung ilagay po natin sa spiritual life natin, ang salita ng Diyos ang magiging gabay natin para hindi tayo mapahamak. Yung hindi tayo makapagdesisyon ng mga mali. Ang salita ng Diyos ang gabay natin.
na siya ang magbibigay ng conviction sa atin kung ano ang mga dapat nating gawin. Yung naghahari ang salita ng Diyos sa ating buhay at hindi yung ating mga gusto. Amen po ba? At ang sabi po rito, ang sabi po ng ang kasunod po dito sabi rito ay liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Ibig sabihin ng ilaw, kanina tanglaw, ngayon ilaw naman. Sa ating mga paa para di tayo matisod. Kasi kapag halimbawa po, hindi na ilawan yung daanan natin, minsan kapag nakaapak na pala tayo ng malalaking bato, ay hindi natin alam, di po ba? Kaya nga sabi rito, nagparang ilaw po raw, ilaw daw po ito sa ating mga paa. Paa para di tayo matisod. Di po ba? Ilaw sa ating mga paa upang di tayo matisod. At ihigit sa lahat, bakit nga ba tayo narito sa ganitong gawain? So dahil sa ano? Salita ng Diyos. Kasi kung hindi sa salita ng Diyos, hindi rin tayo nagkakatingkol, di ba? Amen, di ba? Kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na pinag-aaralan natin, wala tayo sa lugar na to. Di ba? Kaya so napakahalaga ang salita ng Diyos. Kaya nga ang title nito, the Bible and His Words. Sabi nga, sa Psalms 119:105, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Tanglaw sa daraanan daw natin para hindi daw tayo magkamali ng patutunguhan natin. At ilaw sa ating mga paa para hindi tayo matisod. Di po ba? Kaya nga napakahalaga yung alam natin ang salita ng Diyos. Ang ating po ngayong pag-aralan is the importance of Word of God. Ano nga ba? Gaano ba ito kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng tao? Yan. Gaano ba ito kahalaga? Wala ko sila. Sabi rito, love God's word and delight in its truth. Sabi rito, love God's word and delight in its truth. Ang example po natin sa Joshua chapter 1 verse 8. Ayan, Joshua 1:8 po. Joshua. Joshua chapter 1 verse 8. Sabi rito, sabi ng Panginoon kay Joshua, sabi rito, huwag mong kaligtaang basahin ng aklat na yaon. Dili-dilihin mo yon araw at gabi upang matupad ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginawa ka at magtatagumpay. Napakahalaga po yung pagbubulay-bulay natin ng mga salita ng Diyos. Yung marami tayong alam sa Word of God. Ito ang magiging gabay natin. Sabi nga rito, dili-dilihin daw po natin yun. Araw at gabi upang matupad mo ang, sabi ng Panginoon kay Joshua, upang matupad mo ang lahat ng nasusulat. O sa gayon, ginhawa ka at magtatagumpay. Marami kasi mga Kristiyano, marami ang mga ayaw magbasa. Di po ba? Amen. Maraming mga Kristiyano ang ayaw magbasa ng salita ng Diyos kasi una-una, parang boring, parang ganyan. Kaya minsan, kahit na matagal ang mga Kristiyano, ay di lumalago. Oo, di po ba? Hindi, marami kasi itong kinatatamaran. At higit sa lahat minsan, Kristiyano na pero walang Biblia. Kaya nga sabi rito, kung gusto daw natin mag-invest ng mga material na bagay sa mundo, unahin daw natin mag-invest sa ating spiritual muna. Yun muna ang una natin i-invest yung spiritual life natin. Sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Kung wala ang Biblia, kung wala daw tayong Biblia, narinig ko yung isang pastor kung wala kang Biblia, sabi, ibigda ko bahay mo, bumili ka ng Biblia. Sabi gano'n para malaman daw natin ang patungkol sa kaligtasan. Kasi napakahalaga kasi may Biblia. Amen. Oo. Kaya nga napakahalaga po talaga na mayroon tayong Biblia. Kasi, amen. Kasi marami pong mga matututunan tayo sa Biblia. Napakarami po. Hindi lamang po pawang sa material na mayroon dito kasi tayo binibigyan ng dito para kaalaman ng Panginoon. Kailangan marami tayong alam patungkol sa makikinig.
patungkol sa salita ng Diyos. Kasi nagbibigay ito ng Amen lang. Amen. Yeah, amen. Praise the Lord. Kaya nga, sabi rito, unahin daw natin na mag-invest sa ating mga spiritual na buhay. Sa ating munang spiritual na buhay, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi napakahalaga po nito sa ating buhay spiritual. Marami, punong-puno po ito ng mga kaalaman patungkol sa Diyos. Kasi kung halimbawa po hindi natin alam kung sino ang Panginoon, paano natin, halimbawa hindi tayo nagbabasa, paano natin malalaman kung sino ang Panginoon, kung sino ang Diyos, gaano kakapangyarihan ng Panginoon. Marami po tayong malalaman patungkol sa Word of God, di po ba? Amen. Hindi lamang spiritual minsan ang binibigay na kaalaman